Huwag kayo maniniwala ro sa mga vlogger na nagsasabing gastusin mo yung pera mo. Tangina ulupong. Alam mo, hindi lahat ng panahon sensible ang paggastos. Pagka hindi sensible ang paggastos, wag. Pag hindi mo kailangan, wag. Ganun kasimple. Follow up, go. Ito ba yung ito na ba yung sinasabi nila sa Biblia na panahon na ng kapigatian? Kasi kung tatagal yan, idol, number one kasi langis yan eh. Susunod yung mga abono namin, tataas yan. Yung mga urea, tataas ang presyo yan. Siyempre, tataas ang number one, tigas. That's not for me to say, brother. Kung yan ba yung nasa Biblia na malaking kapigatian o hindi, that's not for me to say. Hindi naman ako pastor eh. Hindi rin naman ako propeta. Diba? Sino ba ako? Wala, vlogger lang. So kung tinatanong mo kung yan ba yung malaking kapigatian na nakasulat sa Biblia, hindi para ako magsasabi niyan. Kasi marami naman nang nagdaan na digmaan in the past at marami nang kagutom na nangyari in the past. Sa loob ng halos 2,000 taon mula nung dumating si Kristo sa lupa, sobrang dami nang nangyari na paulit-ulit na iba't ibang mga kahirapan sa buong mundo. Ngayon, sino naman ako paglipas ng 2,000 taon para sabihin sa'yo na, hindi, tama, yan yun, yan. Ang dami na nagkamali dyan eh. Palagay nyo ba nung World War I, hindi nila sinasabing pabalik na si Kristo? Palagay nyo ba nung World War II, hindi nila sinasabing pabalik na si Kristo? Tinan mo, ang Jehovah's Witness nga, 7 beses pang humulan, 7 beses din pumalpak eh. Diba? Ngayon, I will not be a statistic and I will not be a part of those people na nagsasabi sa inyong pabalik na si Kristo. May posibilidad yan. Bakit? Kasi lahat naman na nagdaang panahon, may posibilidad na baka dun sa panahon nila bumalik si Kristo eh. May posibilidad. Pero, hindi natin inilalayo sa atin yung practicality na hindi na importante kung pabalik na si Kristo o hindi, o magkaroon ng kahirapan o hindi, mag-ipon ka. Hindi lang ng pera, kundi ng pati mabubuting gawa. Bakit? Kasi, ikaw din naman na makikinabang, hindi mo naman alam. Baka mamaya, puro ka pabalik na si Kristo, pabalik na si Kristo. Tapos ang ginawa mo, pabalik na si Kristo, maya-mayang konti, inatake ka sa puso. At naman, naunahan ka pa ng kamatayan kaysa pagbalik ni Kristo. Takot na takot ka, hindi ka naganda para sa kabilang buhay mo. Naunahan ka naman ng kamatayan. Oh, 'di ba? Ang pinaka bottom line niyan, yung simpleng konsepto na para masigurado ninyo na wala kayong masyadong maraming sakit ng ulo at problema, mag-ipon ka ng husto. Yun talaga sikreto, mag-ipon ka ng husto, pera at saka mabubuting gawa. Kailangan mo 'yan, hindi pwedeng hindi. Sabihin mo, puro na lang mabubuting gawa dahil wala kwenta pera. O sige, antay ka ng kapiraso. Tingnan mo, pag tumaas pa presyo ng gasolina, tingnan mo, wala kayong makakain. Ang tigas ng ulo 'di ba? Yung iba, takina, delusional puro pananampalataya Puro ka na lang pananampalataya, puro ka pananampalataya, hindi ka practical. Bakit? May sinabi ba ang Diyos na manampalataya ka na lang at huwag ka nang kumain? Kasi tatandaan ninyo, ang gera, hindi naman yan nagsisimula at natatapos sa loob ng 1 linggo lang. Ang gera, laging taon ang binibilang. Napakabihira ng mga gera. Tingnan nyo, if you look at history in general, halos lahat ng digmaan, laging tumatagal ng halos 1 taon. Yung iba lumalampas pa, yung iba umaabot ng 10 taon. Ngayon, if you look at statistics in general, kailangan maintindihan mo na ang gera hindi natatapos yan ng 1 araw, 2 araw. Hindi natatapos yan ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Hindi. Ang gera tumatagal lang napakahabang panahon. So alam mo na, malaki posibilidad niyan na kung yung Strait of Hormuz lagi na lang magkakaproblema dahil parte niyan sakop ng Iran, alam mo na yung presyo ng langis, yung presyo ng krudo, yung presyo ng gasolina, tuloy-tuloy natataas lang yan. Hindi yan bababa anytime soon. So diretsahan lang, hindi yan bababa anytime soon. Paghandaan ninyo ng husto yung matinding kahirapan na papasok sa Pilipinas. Hindi yan para manakot sa inyo, kundi para maghanda kayo kasi kung pumasok man yung matinding kahirapan o hindi, ang pinaka bottom line nun, marami pa rin kayong ipon. Doon sa mga nakapag-ipon, paulit-ulit ako na sinasabi, sa loob ng halos 3 taon na nasa social media ako, paulit-ulit ako, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo. Kasi pag nag-iipon kayo, kayo rin naman na makikinabang diba? Ultimately, magkagera man o hindi, magka-pandemya man o hindi, magkagulo man o hindi, magkaroon man ng kahirapan o walang kahirapan na mangyari, panalo ka pa rin pag nag-iipon ka. Huwag kayo maniniwala ro sa mga vlogger na nagsasabing gastusin mo yung pera mo. Tangina ulupong. Alam mo, hindi lahat ng panahon sensible ang paggastos. Pagka hindi sensible ang paggastos, wag. Pag hindi mo kailangan, wag. Ganun kasimple. Follow up, go. Ito na ba yung sinasabi nila sa Biblia na panahon na ng kapigatian? Kasi kung tatagal yan, idol, number one kasi langis yan Susunod yung mga abono namin, tataas yan. Yung mga urea, tataas ang presyo niyan. Siyempre, tataas ang number one, tigas. That's not for me to say, brother. Kung yan ba yung nasa Biblia na malaking kapigatian o hindi, that's not for me to say. Hindi naman ako pastor
Hindi rin naman ako propeta. Diba? Sino ba ako? Wala, vlogger lang. So kung tinatanong mo kung yan ba yung malaking kapigatian na nakasulat sa Biblia, hindi para ako magsasabi niyan. Kasi marami naman nang nagdaan na digmaan in the past at marami nang kagutom na nangyari in the past. Sa loob ng halos lampas 2,000 taon mula nung dumating si Kristo sa lupa, sobrang dami nang nangyari na paulit-ulit na iba't ibang mga kahirapan sa buong mundo. Ngayon, sino naman ako paglipas ng 2,000 taon para sabihin sa'yo na, hindi, tama, yan yun, yan. Eh, ang dami na nagkamali dyan eh. Palagay nyo ba nung World War I, hindi nila sinasabing pabalik na si Kristo? Palagay nyo ba nung World War II, hindi nila sinasabing pabalik na si Kristo? Eh, tinan mo, ang Jehovah's Witness nga, 7 beses pang humulat, 7 beses din pumalpak eh. Diba? Ngayon, I will not be a statistic and I will not be a part of those people na nagsasabi sa inyong pabalik na si Kristo. May posibilidad yan. Bakit? Kasi lahat naman na nagdaang panahon, may posibilidad na baka dun sa panahon nila bumalik si Kristo eh. May posibilidad. Pero, hindi natin inilalayo sa atin yung practicality na hindi na importante kung pabalik na si Kristo o hindi, o magkaroon ng kahirapan o hindi, mag-ipon ka. Hindi lang ng pera, kundi ng pati mabubuting gawa. Bakit? Kasi, ikaw din naman na makikinabang, hindi mo naman alam. Baka mamaya, puro ka, pabalik na si Kristo, pabalik na si Kristo. Tapos ang ginawa mo, pabalik na si Kristo, maya-mayang konti, inatake ka sa puso. At naman, naunahan ka pa ng kamatayan kaysa pagbalik ni Kristo. Eh. Takot na takot ka, hindi ka naganda para sa kabilang buhay mo. Naunahan ka naman ng kamatayan. Oh, 'di ba? Ang pinaka bottom line niyan, yung simpleng konsepto na para masigurado ninyo na wala kayong masyadong maraming sakit ng ulo at problema, mag-ipon ka ng husto. Yun talaga sikreto, mag-ipon ka ng husto, pera at saka mabubuting gawa. Kailangan mo 'yan, hindi pwedeng hindi. Sabihin mo, puro na lang mabubuting gawa dahil wala kwenta pera. O sige, antay ka ng kapiraso. Tingnan mo, pag tumaas pa presyo ng gasolina, tingnan mo, wala kayong makakain. Ang tigas ng ulo 'di ba? Yung iba, takina, delusional puro pananampalataya Puro ka na lang pananampalataya, puro ka pananampalataya, hindi ka practical. Bakit? May sinabi ba ang Diyos na manampalataya ka na lang at huwag ka nang kumain? Wala ako nabasang ganun Ako, diretso, wala ako nabasang ganun. Ang nabasa ko, magpagal kayo, hindi lamang sa tinapay na napapanis, kundi sa tinapay na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Na ang nababasa, kakain ka rin pa rin ng tinapay. Kakain ka pa rin ng tinapay. Yung tinapay na ipinapasok sa bibig at hindi yung pumapasok lang sa tenga at pumapasok sa puso. Oh, 'di ba? Kaya kailangan maging practical kayo. Yung mga iba nananakot, parang gago Pabalik na si Kristo, pabalik na si Kristo. Oh, sige, pabalik na si Kristo. Anong gagawin? Nabibigay natin pera natin sa pastor. Putang ina. Putang ina. Si pastor ngayon ay yumaman, ikaw mukhang gago. Oh, 'di ba? Follow-up question, brother. Tama yun, brother, yung mag-ipon tayo tapos gumawa ng mabuti kasi yung paggawa ng mabuti, nakakapag-ipon tayo ng kayamanan sa taas. Oo, kayamanan sa kabilang buhay yan, brother Para dapat, alam mo, pwede naman yun May pera ka dito sa Pilipinas. May pera ka dito sa mundo, tapos marami ka rin kayamanan sa kabilang buhay. 'Di ba? May kayamanan ka rito, may kayamanan ka rin sa kabila. Ang masama lang naman, yung pag-ibig sa salapi Di ba? Ang masama ang pag-ibig sa salapi. Kasi ugat yan ang samot-saring kasamaan, kasalanan. Ang masama, ibigin mo pera. Yun ang masama. Pero yung mag-ipon ng pera, saan mo mababasa ngayon na masamang mag-ipon ng pera? Di ba? Yan ang sinasabi ko dun sa iba Iba, alam mo, tinan mo, sipin mo nung mga panahon nila Kristo, merong mga mamamalakayan ng kayong kulay ube. Yung mamamalakayan ng kayong kulay ube, ang bumibili nun, puro mga mayayaman lang nung panahon nila. Hindi kaya yun ng mga ordinaryong tao. Kasi yung mga ordinaryong tao, ang sinusuot nila nun, yung magaspang na kayo kung tawagin. Magaspang na kayo. Na hindi masyadong kagandahan sa balat yun. Pero yung kayong kulay ube, madulas sa balat yun Maganda itsura. Parang silk, parang ganon. Pero, hindi naman ipinagbawal na maging mayaman Hindi pinagbawal. Sinasabi lang na mahirap makapasok sa langit ang mayaman. Bakit? Dahil sa dami ng katarantaduhan. Kasi pera, enabler ng kagaguhan yan Diba? Pero kung yung pera mo, gagamitin mo sa katinuan para maisaludar mo sa sarili mo at sa pamilya mo sa panahon ng kahirapan, ano masama ron? Diba nakasulat din naman, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Paano mo iibigin yung kapwa mo sa paraang wala naman sa'yo? Gusto mo maglibos sa kapwa-tao mo, wala kang pera, tangina pangkain mo yun yung pinapanlimos mo, parang gago. 'Di ba? Na pwede ka namang magtrabaho, pwede ka namang magsumipag, pwede kang mag-ipon at pwede kang hindi ko maprecho para lang maipon mo yung pera. 'Yun ang punto Let's be practical. Yung pera, ang sabi ni Solomon, sumusolusyon, lumulutas sa maraming problema. 'Di ba? Let's be practical. Kalokohan yung sinasabi ng iba na hindi mo madadala sa hukay. Bakit? Sino ba may sabing dadali mo sa hukay yan? 'Di ba? Ang conversion niyan, yung maruming pera o yung pera ng sanlibutang ito,
gagamitin mo para ipanggawa mo ng mabuti. Di ba? Pamilya mo, anak mo, papakainin mo, papag-aralin mo sa maayos at disenteng eskwelahan. Yung kapitbahay nyo, nakikita nyo, di ba, wala sila masyadong ulam. Ano ba naman magbigay ka ng ulam sa kapitbahay nang hindi ka na problema kung saan mo kukunin yung sarili mong ulam na, di ba, kasi binigay mo sa kapitbahay yung ulam nyo, tapos kayo ngayon kakalam-kalam. Parang gago ka nun, di ba?